ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Bago ang lahat ay hayaan niyo muna akong bumati ng isang magandang tanghali sa inyo, Popoy at Asmin. Dahil sa masela ng ibabahagi kong kwento, sana ay itago niyo na lamang ako sa pangalang Ivy. 20 years old ako noong mabuntis ako at magpakasal sa asawa kong si Freddy at ngayon ay may 3 na kaming mga anak. Sa loob ng 15 years na pagsasama, masasabi kong hindi ako naging masaya sa desisyon kong magpakasal kay Freddy. Alam naman nating lahat ang responsibilidad ng isang babae sa kanyang asawa ay alagaan ito at ang pagsilbihan. Pero sa sitwasyon namin ng asawa kong si Freddy, parang naging sobra yata ang lahat. Popoy at Asmin, si Freddy kasi yung tipo ng taong mainitin ang ulo, kaya naman palagi kaming nagtatalo. At tulad ng nangyayari sa ibang babae, ako ang nagiging kawawa sa aming dalawa. Pero pinipilit kong magtiis alang-alang sa mga anak namin at sa pamilyang gusto ko pang maayos. Manang, kalahating kilo ng galunggong ha. Ay, taasan na naman ang mga bilihin ngayon. Itong dala kong pera, kakaunti naman ang mabibili ko. Ay naku, ang hirap talaga ng buhay ngayon. Ay naku, sinabi mo pa. Noong mga bata pa lang tayo, ang dami-dami nang nabibili ng 500. Ngayon, mapapakamot ka na lang sa ulo. Kaya itong si Ernesto ko, todo kayod sa pagtatrabaho para lang makapag-aral yung 3 naming anak. Kaya nga ito, lulutuan ko ng masarap para naman mawala yung pagod niya. Ay, ako gustuhin ko man nalutuan ng masarap ang asawa ko. Nagbabudget lang ako ngayon. Ay, oo nga pala. Kumusta na pala kayo ng asawa mo? Parang hindi ko na yata nakikita sa bahay niyo nung nakaraang linggo Kinailangan siya sa Cavite kaya doon siya nagstay ng 1 buong linggo. Ayos naman kami. Teka, ba't mo naman natanong? Wala lang. Nagtanong lang ako. Akala ko kasi nag-away kayong dalawa Paano ba naman kasi? Napadaan ako dun sa bahay ninyo tapos parang narinig ko yatang nag-aaway kayo. Umiiyak ka pa nga Naku, wala yun. Normal lang naman sa mag-asawa mag-aaway pero ayos lang talaga kami. Sigurado ka ba? Baka naman kasi sinasaktan ka na ng asawa mo. Ginagawa ka ng punching bag. Huwag kang papayag na sampalin o kahit hablutin man ang buhok mo. Kapag ginawa niya yun, magsumbong ka na kaagad sa barangay. Alam mo, grabe ka mag-isip ha. Ayos lang naman kaming dalawa ni Freddy. May mga pagtatalo lang pero naayos naman namin agad. Baka lang kasi may hindi ka sinasabi. Alam mo naman, di ba? Dapat tayong mga babae, hindi basta nagpapaapi. Kahit sa mga asawa natin. Kaya si Ernesto, nako, sa maldita kong to ni minsan, hindi ako napagbuhatan ng kamay nun. Mahal na mahal ka kasi ng asawa mo, kaya ganun. Abay, dapat lang sipain ko siya dyan Ay, nako. Alam mo, sana kasing tapang mo rin ako halika na nga. Bibili pa ako ng malunggay dun sa binibilhan ko palagi. Ay, ako rin pala. Bibili ako ng gulay. Magluluto ako ng pinakbit mamaya. Paborito yun ng asawa ko O, halika na. Nakakapagod. Nandiyan ka na pala. Kumain ka na ba? Hindi pa. Ay naku, halika na rito. Ipaghahanda kita ng hapunan. Ito. Ang plato mo. Tapos ito naman yung kanin ha. Kumuha ka na lang dyan. Pritong galunggong na naman ang ulam? Yan lang kasi yan nagkasya sa perang dala ko kanina. Kaya yan lang yung ulam natin ngayon. Sus, galunggong na nga kaninang umaga, galunggong pa rin hanggang ngayon? Saan mo ba ginagamit yung mga perang binibigay ko sa'yo? Ano ba naman yan? Pagod na nga ako sa kakatrabaho. Pag uwi ko, ganito pandadatnang ko. Pasensya ka na mahal ha. Nangailangan kasi sa Aileen ng pang-project niya sa school. Kaya ayun, binigyan ko. Kawawa naman kasi. Project na naman! Puro na lang project Buti na lang sana kung nakakain yung project na yan Huwag ka namang maingay. Nagpapahinga na yung mga bata Baka mamaya magising at marinig ka pa Isipin pa nila, silang dahilan kaya ka nagagalit. Wala akong pakialam! Pwes na buhay to! Kahit ka ng kahit sa trabaho, tapos ikaw naman, konting ungot lang ng anak mo, bigay ka naman. Aba, Ivy naman, turuan mo namang magtipid yung mga bata. Para sa eskwelahan naman nila yung hinihingi nila
huwag ka nang magalit. Ano bang gusto mong ulam? Mangungutang na lang ako dyan sa tindahan. Hindi ka lang marunong maghawak ng pera. Ang tanga-tanga mo pa! Uutang ka? Eh di mas lalo tayo nahirapan. Di mo man lang ginagamit yung utak mo. Pasensya ka na. Wala naman kasi ako magagawa. Iyan na lang yung pera namin. Kasalanan ko ba ngayon, ha? Kasalanan ko ba? Hindi, wala akong sinasabing kasalanan mo. Bitawan mo na ako. Nasasaktan na ako. Ayusin mong pagbabudget dito sa bahay, ha? Kung ayaw mo masaktan! Kahit kailan talaga wala kang pakinabang, eh. Puisit! Popoy at Asmin, si Freddy ang kumakayod para sa aming pamilya. Habang ako naman ay nakatoka sa pag-aalaga sa kanya at sa mga anak namin. Araw-araw ay naglilinis ako ng bahay, nagluluto at inaalagaan ang mga anak namin. Pagod man pero kinakaya ko para kahit man lang doon ay makatulong ako sa asawa kong si Freddy. Mahal ko siya, kaya lang hindi ko talaga maiwasan na minsan ay gusto ko nang sumuko dahil sa ugali niya. Sa totoo lang, Popoy at Asmin, hindi lang ang pagkakaroon ng mabigat na kamay ang problema ko kay Freddy. Para kasi akong nakakadena sa relasyon namin. At wala akong ibang magawa kundi ang sundin ang lahat ng gustuhin niya. Wala akong karapatan na humindi o kahit na magreklamo man lang dahil kapag gano'n ang ginawa ko, ay sinasaktan niya ako. Kaya naman, heto ako, sunod lang ng sunod sa kahit anumang gusto niyang gawin. Kailangan ko naman tapos ng paghuhugas. Dami ko pang gagawin. Matagal ka pa ba dyan? Ay, hindi naman, mabilis na lang to. Teka, bakit? May iutos ka pa ba? Wala naman. Hindi. Ano bang ginagawa mo? Ano pa sa tingin mo? Freddy, naguhugas ako ng pinggan. Itigil mo nga yan. Hindi naman tatakbo yung mga pinggan, eh. Ako na muna. Mamaya na yan. Freddy, ano ba? Huwag mo akong halikan. Bakit, ha? Ayaw mo ba ng ganito? Ano bang gusto mo? Ito ba? Ganito ba? Freddy! Sabihin mo lang. Ano? Gusto mong ginagawa ko, diba? Yung mga ganitong haplos. Ganitong halik. Freddy! Freddy, ano ba? Itigil mo nga yung ginagawa mo, Freddy. Ang dami ko pang gagawin, oh. Wala ang mga bata. Tulog ang bunso natin. Ibig sabihin, walang istorbo. Solong-solo natin ang bahay. Parang dati lang. Harap ka dito sa akin. Freddy, ayoko. Wala ako sa mood. Pagod ako't marami pa akong gagawin, oh. Gustuhan mo to. Mawawala lahat ng pagod mo sa gagawin ko. Freddy, ayoko nga sabi. Ano ba, Freddy? Freddy, ano ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Simpleng bagay lang, hindi mo pa maibigay sa akin? Freddy, marami pa kasi akong gagawin, eh. Saka wala ako sa mood ngayon. At bakit, ha? Siguro may iba ka na, no? Kaya parati ka na lang walang gana sa akin. Saan naman ang galing ang bintang mo? Dumami ka nga sa akin! May lalaki ka ba? Wala! Freddy, wala. Bitawan mo ako. Nasasaktan Hindi ka talaga aamin, ha? Freddy, ano ba kasi naaminin ko? Wala naman talaga. Sinungaling! Ano? Magsisunungaling ka pa sa akin, ha? Freddy, maniwala ka sa akin. Wala talaga akong lalaki. Eh bakit ayaw mo? Ha? Tinatanggihan mo na ako ngayon, ha? Tinatanggihan mo na ako! Naman sa ganun. Pero Bakit? Hindi na ba ako magaling para sa'yo? Kasi magaling na yung lalaki mo! ano ba yung pinagsasabi mo? Wala nga sinabi akong ibang lalaki. Maniwala ka naman sa akin. Pwes! Gawin mong gusto ko! Halika rito! Aray! Freddy, wag mo akong kilahin! Nasasaktan ako! Freddy! Diyan ka! Ano bang gagawin mo, Freddy? Ito tatandaan mo, ha? Walang ibang makikinabang sa'yo kundi ako lang. Ako lang! Naiintindihan mo ba yun, ha?
Lakas ng loob mong ipagpalit ako sa iba! Wala naman ako sinabing pinagpalit kita eh. Wala akong iba, wala. Ano bang ginagawa niya sa'yo? Ganito ba? Ganito ba? Ito ba ang gusto mo? Talaga masasaktan ka ngayon sa kalokohan mo! Ito! Popoy at Asmin, yun ang unang beses na ginawa sa akin ni Freddy. Ang pilitin akong makipagtalik sa kanya. Oo, asawa ako at alam kong responsibilidad ko rin yun sa kanya. Kaya lang, may mga pagkakataon kasi na minsan ay ayokong gawin yun. Pero wala akong magawa. Nakatatak sa isipan ko na asawa ko si Freddy at wala akong karapatan na humindi sa kanya. Pagkatapos ngang mangyari yon, ay iniwan niya akong umiiyak sa kwarto mag-isa. Nanginginig at takot na takot. Gusto ko nang umalis sa bahay ng mga oras na yon, pero inisip ko ang mga bata. Hindi ko kayang buhayin ang 3 naming anak na mag-isa. Naisip ko nga, rape na kaya yun, yung ginawa sa akin ng asawa ko? Dinaan niya ako sa puwersa para makuha niya ang gusto niya. Pero inisip ko na lang, hindi naman siguro rape yun dahil asawa ko si Freddy. May karapatan siya sa akin. Popoy at Asmin, doon nagsimula ang lahat. Ang pamimilit niya sa aking makipagtalik sa anumang oras na gustuhin niya. Kapag hindi ako, ay tadyak, sampal, at batok ang nakukuha ko sa kanya. Sa totoo lang, ayos lang naman sa akin ang pisikal na pananakit dahil nawawala rin naman yon. Pero yung palagi niya sa aking sinasabi na wala akong kwentang asawa, yun ang hindi ko na kinakaya. Lalo na kung lahat naman ng gusto niya, lahat ng pangangailangan niya, ay ibinibigay ko. Alam mo, minsan na lang natin gawin to. Ang alin? Itong ganito, yung pag-date. Kasi 'di ba, marami na tayong pinagkakaabalahan. Ikaw sa trabaho, tapos ako naman sa pag-aasikaso sa mga anak natin sa paglilinis ng bahay. Kaya masaya ako dahil inaya mo kong kumain sa labas ngayon. Akala ko kasi wala na tayong gagawin sa anniversary natin eh. Sus, wala lang to, no? Simpleng kain lang sa labas. Saka, mumurahin lang naman tong kinainan natin. Ano ka ba? Malaking bagay na to sa akin, no? Kasi ibig sabihin nun, naisip mo pa rin akong i-date. Naaalala mo ba nung bago pa lang tayo? Wala pa yung mga bata. Naku, kung saan-saan tayo nakakarating para lang kumain. Kaya ayun, palaging ubos ang mga pera natin. Ay, nakakamiss din pala yun. Mga bata pa kasi tayo noon. Eh ngayon, mga magulang na tayo. Saka mas importante yung kakainin natin sa araw-araw kaysa gumala ng gumala. Mahal, salamat sa araw na to ha. Akala ko talaga nakalimutan mo na yung anniversary natin ngayon eh. Oo na. Tapusin mo na yung pagkain mo. Gusto ko na umuwi. Oh, kunin mo na yung bill. Tapos na rin naman ako eh. Magsi-CR lang ako ha, sandali lang. Ay, naku, nabura na pala yung lipstick ko. Sandali nga. Makapag-iis nga muna. Bago lumabas. Hala, asan na ba yung lipstick ko na yun? Ito. May tao! Sandali lang. Ay, naku, kulit naman ito. Sinabi na nga may tao eh. Ay, makalabas na nga. Hindi siguro makapagintay yung pantog nito. Oh, ikaw pala yan. Bakit katok ka ng katok? Ang tagal mo naman buksan. Bakit mo sinarado yung pinto? Teka, sandali, lalabas lang ako. Mamaya na. Ano ba? Freddy, itigil mo nga yan. Ano ba? Baka mahuli tayo dito, nakakaya. Hindi yan. Sandali lang to. Freddy, bitawan mo nga ako. Ano ba, Freddy? Mapapahamak tayo sa ginagawa mo. Huwag naman dito. Ayos lang yan. Ayaw mo nun? Mas exciting. Mas nakakakaba. Sandali lang to. Huwag ka na munang pumiglas dyan. Freddy. Alam ko rin naman na gusto ko to eh. Isa lang, sige na. Freddy, itigil mo na. Itigil mo na to. Baka may makarinig sa atin dito. Mas maingay. Freddy, ano ba? Freddy, sinabi na ayoko eh. Freddy, yung damit ko. Freddy, yung sinabi
Freddy, umalis ka nga dyan! Anak naman ng teteng mo! Huwag kang malikot! Freddy! Mas lalo tayo mapapatagal eh. Mabilis lang to. Freddy, sinabi na nga kasi ayoko eh. Mahiya ka naman oh. Nasa CR tayo na isang kainan tapos dito mo gustong gawin yan. Hindi pwede, hindi pwede. Sumunod ka na lang kasi. May tao po ba dyan? Oo, sandali lang. Lalabas na ako. No problem po, ma'am. Akala ko po kasi may nangyayari na po dyan. May mga naririnig po kasi ako eh. Hindi, ayos lang ako, salamat. Okay po, ma'am. Panira ka talaga kahit kailan. Bisit! Una ka lang lumabas. Bilis! Mahal. Uy, mahal. Kanina mo pa akong hindi pinapansin dyan ha. Ano bang problema? Wala. Balis ka nga dito. Niirita ako sa pagbumukha mo. Naiinis ka ba sa akin dahil sa nangyari kanina sa restaurant? Freddy naman. Hindi naman porkit mag-asawa tayo pwede na natin gawin yun na kahit saan na lang. Magkaroon naman tayo ng delikadesa sa mga sarili natin. Ewan ko sa'yo. Freddy. Uy, Freddy, kausapin mo naman ako. Ano, palagi na lang ba tayong ganito? Pagagalit ka kapag tinatanggihan kita? Freddy, intindihin mo naman ako. Yun nga ang problema, Ivy eh. Asawa kita. Bakit mo ko tinatanggihan? Freddy, hindi naman palagi, di ba? Minsan nga kahit ayoko, pumapayag ako eh. Dahil yun yung gusto mo. Dahil kapag hindi ako pumapayag, nagkakaganyan ka. Freddy, ganito na ba talaga yung relasyon natin? Ang ibig sabihin ng pagiging mag-asawa natin? Lahat ng gusto mo, susundin ko? Paano naman ako? Asawa mo ko, Ivy. Ibig sabihin, responsibilidad mong ibigay sa akin yung sarili mo. Asawa mo ko. Hindi ba sa isang bagay na kapag gusto mong gamitin, papansinin mo? At kapag tapos mo nang gamitin, bibitawan mo na lang bigla. Huwag mo namang abusuhin yung pagmamahal na binibigay ko. Yung pagiging asawa ko sa'yo. Freddy, mahal mo ba talaga ako, ha? Yung totoong ako? O yung katawan ko na lang yung habol mo sa akin? Kasi Freddy, parang labas ginagamit mo na lang ako para ilabas sa init ng katawan mo eh. Wala kang karapatan na magreklamo. Asawa kita, kaya may karapatan ako sa'yo. Yan ang tandaan mo. Popoy at Asmin, wala na akong maramdaman pa na pagmamahal na galing kay Freddy. Nagiging mabait lang siya sa akin kapag ka may kailangan siya. At syempre bilang asawa, wala akong magawa kundi ang sumunod at ibigay ang gusto niya. Napapagod na rin naman ako sa sitwasyon namin. Nasasaktan. Nanliliit sa sarili dahil pakiramdam ko kasi ay hindi na asawa ang turing niya sa akin. Para akong isang alipin na pinagsisilbihan ang amo ko. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay ako rin naman kasi ang pumili sa buhay na ganito. Na kahit alam kong hindi magiging maganda ang buhay ko kay Freddy, ay itinuloy ko pa rin ang pagpapakasal sa kanya. At yun ay dahil mahal na mahal ko siya. Dear MOR, Cadena. Dear MOR. Popoy at Asmin, hindi lang doon natatapos ang mga pang-aabusong ginagawa sa akin ng asawa kong si Freddy. May mga pagkakataon kasi na pinipilit niya akong manood ng mga maseselang pelikula at ang gusto niya ay gawin din namin yun. Minsan din naman pasimple niya akong hihipuan kahit na nasa bus kami at alam niyang may pwedeng makakita sa amin. Alam niyo, sobra akong nababastusan sa ginagawa sa akin ni Freddy. Para kasing tinuturing niya akong isang mababang klase ng babae. Pero tulad ng palagi kong sinasabi, wala akong magawa dahil asawa ko siya. At kailangan kong magtiis dahil hindi ako pwedeng sumuko na lang ng basta-basta. Pero may mga pagkakataon na napapatanong na ako sa sarili ko kung hanggang kailan pa ba ako magtitiis. Hanggang kailan magiging ganoon sa akin si Freddy? Kailan siya magbabago? Ilan lamang yan sa mga tanong na hindi ko alam kung magagawa ko pa bang mahanapan ng sagot. Ay, sakit ng likod ko. Ay, kapagod naman. Paano gusto ko na magpahinga pero... Ay, hindi pa pwede. Ay, naku.
Malapit na nga pala maghapunan. Kailangan ko na magluto. Oh, nandiyan ka na pala, mahal. Ang aga mo naman yata umuwi. Hindi ba ako nakakapagluto ng pagkain natin, ha? Asa yung mga bata? Eh, ayun, akin na mama. Kinuha muna nila. Kaya heto, nakapaglinis na ako ng buong bahay kasi walang mga nagsisitakbuhan dito sa loob. Akin na nga yung bag mo. Ano ba? Tignan mo nga yung sarili mo, pawisan ka tapos sahalik ka sa akin. Lumayo ka nga. Naligo ka na ba? Ba't kaya itsura mo? Ha? Hindi pa ako nakakapaligo pero ano kasi, buong araw kasi ako nag-ayos ng bahay. Ito, nag-general cleaning ako kaya ganito yung itsura ko. Pasensya na, mahal, ha? Sus, sinong lalaking gaganahang umuwi ng bahay kung ganyan ang aabutan, ha? Nakakadiri. Hindi naman ganyan yung ibang babae, ha? Daig ka pa nung asawa ng katrabaho ko, eh. Palaging maganda, mabango, presentable. Hindi katulad mo na parang ewan ng itsura. Baho-baho mo pa. Sige, maliligo lang ako. Ngayon ka lang mag-aayos dahil sinabi ko? Ano ko ba naman, Ivy? Paano kung may kasama pala akong umuwi? Makakatrabaho ko tapos ganyan ang aabutan nila. Ano sasabihin nila sa akin, ha? Nakakahiya! Freddy, gusto ko lang naman kasing malinis yung bahay kapag umuwi ka na eh. Para maliwalas yung paningin mo. Kasi nga, di ba, pagod ka sa trabaho. Pasensya na, mahal. Huwag mo nga ako matatawag na mahal! Nandidiri ako. Kapag naging mabango ka at maganda, yun! Pwede mo na akong ituring na asawa. Kaya nawawalan ako ng gana sa'yo eh. Doon ka na nga! Lutuan mo ko ng pagkain, nagugutom na ako. Bilis! Bagal! Ano mo mas bagay sa akin na lipstick dito? Itong maroon o yung medyo light lang? Hindi ko kasi matansya eh. Mas bagay sa'yo yung maroon. Maputi ka kasi. Teka, himala at bumibili ka ng makeup. Anong meron? Siyempre bilang isang babae, di ba? Kailangan ko rin naman mag-ayos para naman... wala. Mamaya, samahan mo akong bumili ng kahit isang pirasong blouse lang, ha? Teka, ayos ka lang ba? Oo naman. Bitawan mo nga yan at tumarap ka sa akin. Teka, bakit? Ayos lang talaga ako. Hindi ako naniniwala. Nanghiram ka sa akin ng 1.5 pandagdag sa pera mo. Tapos hinila mo ako dito sa department store para bumili ng mga makeup at damit. Hindi ka naman ganyan ah. Hindi ko lang pinapansin pero tingnan mo yung mga mata mo. Namumugto. Nag-away ba kayo ni Freddy? Simpleng away lang yun, ate. Normal lang sa mag-asawa. Magsasabi ka ba sa akin ng totoo? O ako mismo yung maghahanap ng sagot sa tanong ko? Ha? Ano? Ate, ayos lang talaga kami. Gusto ko lang talaga mag-ayos. Magpaganda. Maging presentable sa paningin ng ibang tao. Siyempre, di ba, bilang isang babae, kailangan palagi tayong maganda, sexy, para naman hindi tayo kinakahiya ng asawa natin. Para hindi tayo kumpara sa ibang babae kasi masakit yun eh. Pinagsalitaan ka ba ng hindi maganda ng asawa mo? Kaya ka nagkakaganyan? Ate, pangit na ba ako? Ate, magsabi ka ng totoo. Matatanggap ko naman eh. Kaya ate, sabihin mo, losyang na ba ako? Ano ka ba? Hindi yan totoo ah. Ivy, maganda ka. Kung ano man yung sinabi ni Freddy sa'yo, huwag mong pakikinggan. Yun na nga ba kasi yung sinasabi ko sa'yo eh. Noong una pa lang, na pinakilala mo yan sa akin, aba hindi ko na gusto talaga yan para sa'yo eh. Ano ba kasi nangyari? Hindi, ate. Mali ko rin naman kasi. Nakalimutan ko na mag-ayos kaya siguro yun. Yun yung naging reaksyon niya. Na parang nanidiri sa akin. Kaya nagawa rin niya akong ikumpara sa ibang babae. Ate, naiintindihan ko naman siya eh. Di ba gano'n lang naman talaga siya? At pinagtatanggol mo pa yung asawa mo na yan? Ano ka ba naman, Ivy? Bakit mo hinahayaan na ganyanin ka ni Freddy? Aba,
Hindi biro ang maging plain housewife. Yun dapat yung isaksak mo sa kukote niya. Ayoko na kasi makapagtalo sa kanya kasi alam ko naman na sa bandang huli, ako rin ang matatalo. Ako rin ang susuko kasi sa aming dalawa. Ako na lang ngayon ang mas nagmamahal eh. Kaya kahit masakit, magtitiis ako kasi mahal ko siya. Popoy at Asmin, simula noon ay naging palaayos na ako sa sarili ko. Ginagawa ko yon para hindi na ako makatanggap pa ng kahit na anong panlalait mula sa asawa kong si Freddy. Masakit din kasi bilang isang babae ang ikumpara ka sa iba. Dahil ang totoo, natapakan ang pagkababae ko. Palagi ko nang itinatatak at ipinapaalala sa sarili ko na kailangang maging maganda ako para hindi ako ipagpalit ng asawa ko sa iba. Hoy! Text ka ng text dyan. Lapit na mapudpud yung daliri mo. Sino ba ka-text mo? Eh di sino pa? Di kundi yung bago na naman yung babae, yung naka-table niya sa bar. Ayun! Ayos to si paring Adjo ah. Ka-jackpot ka na naman ah. Wala tayong magagawa sa bagay na yan. Gwapo eh. Wapo! Ang hihina nyo kasi sa mga babae, kaya yan. Naiinggit kayo sa akin. Ano ka ba naman? Pamilyado kami nito ni Paring Freddy. Eh ikaw, wala ka naman pamilya eh. Sus, ayos lang yun. Hindi naman dapat malaman eh. Nako! Pero alam mo, Ben, kung ako may asawang kasing ganda ng asawa mo, aba, hindi na ako mambababae. Baka parati akong atat umuwi. Kaya maswerte ka. Oy, kung makapagsalita ka naman, maganda naman yung asawa mo ah. Sus, dati oo. Pero ngayon, di na. Tignan nyo nga yung itsura. Oh. Sabog-sabog ang buhok. May isang araw pa nga umuwi akong hindi pa naliligo. Kung ako yan, baka binuhusan ko agad ng tubig para mawala yung amoy. Muntik ko na nga gawin yun eh. Akala na ba niya gaganahan pa ako sa kanya? Eh kung ganong itsura maabutan ko, di na no. Kung alam niya lang, halos ayoko na nga siyang titigil sa sobrang pagkalosyang niya. Ano ka ba naman pare? 3 ng anak niyo eh. Malamang sa malamang, malulosyang talaga yun. O ito, nagsisipig pa ba kayo ha? Oo naman. Wala naman akong ibang choice eh. Pero wala namang kalatoy-latoy sa kama. Diyos ko, kung pwede nga lang magpalit ng asawa, baka matagal ko nang ginawa eh. Walang kakwenta-kwenta. Hindi na nga magaling, hindi pa nag-aayos. Mabuti na lang ako. Yung asawa ko, parating mabango tsaka nag-aayos talaga yun. Yun. Yung akin naman, kahit hindi mag-ayos, maganda pa rin. Ikaw na. Itong sa akin, ako, walang pag-asa. Nakakasawa na. Ayos na siguro tong itsura ko. Ayan, nandyan na siya. Matutulog ka na? Oo, maaga pa ako Aba, himala. Nag-ayos ka. Ano meron? Wala lang. Gusto ko lang suotin tong bago kong biling damit. Nagustuhan mo ba? Buti naman naisip mong mag-ayos ng sarili. Narinig mo yung usapan namin kanina, di ba? Oh, huwag ka na magsinungaling. Alam ko nakikinig ka. Nakita kita nakatayo sa likod ng pinto. Yun bang dahilan kaya ka nag-ayos ng ganyan? Gusto ko lang kasing makita mo ko bilang asawa mo. Bilang babaeng pinakasalan mo kasi mahal mo. Hindi kung sinong tao lang. Kung ito yung magiging paraan para hindi ka maghanap ng iba, sige. Araw-araw, gabi-gabi ako mag-aayos ng ganito. Huwag mo lang akong iwan. Marunong ka naman palang makiramdam eh. Kung parati kang ganito, di wala tayong problema. Tulog na ba ang mga bata? Kanina pa. Mabuti, masusolo rin kita. Magiging maayos ang tulog ko nito. Kung parati kang nag-aayos ng ganyan, di sana nagkakaroon ako ng ganang tumabi sa'yo. Alam mo naman kasi na busy ako sa paglilinis ng bahay, di ba? Tsaka sa pag-aalaga sa inyo ng mga anak natin. Pero huwag ka mag-alala, mahal. Mag-aayos na ako palagi para sa'yo. Aba, dapat lang. Bilang asawa ko, responsibilidad mo rin na alagaan ang sarili mo para magkaroon ako ng gana sa'yo. Nakakaya sa mga bisita natin. Baka sabihin, pinababayaan kita kahit hindi naman talaga. Kaya mag-ayos ka na. Tama lang yung ginawa mo para ganahan ako sa'yo.
Freddy, mahal mo pa ba ako? Ano bang klaseng tanong yan? Nagtatrama ka na naman dyan. Gusto ko lang malaman kung mahal mo pa rin ba ako. Yung tulad ng dati. Patulog ka na nga. Pagod lang yan. Kasi kung ako yung tatanungin mo, Freddy, mahal na mahal pa rin kita. Alam kong may mga pagbabago na sa relasyon natin ngayon, pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na maging maayos din ang lahat. Kasi sigurado ko na sa bandang huli, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin kong makasama. Popoy at Asmin, aminado ako na martir at tanga ako. Kaya lang, ayoko pang sukuan si Freddy. Hinihintay ko pa rin siya na magbago. Na bumalik yung dating Freddy na minahal ko. Pero habang tumatagal, ay nawawalan na ako ng pag-asa. Walang pinagbago ang sitwasyon naming mag-asawa. Kapag maganda ako at maayos, mabait siya. Pinipilit pa rin niya akong makipagtalik sa kanya na madalas ay dinadaan niya sa puwersa. At wala naman akong magawa. Nagtitiis pa rin ako kahit na nakikita ko ng mukhang kailangan ko ng sumuko talaga. Kamusta naman ang mga bata dyan? Makukulit ba? Ayos lang, hindi naman ganun kalikot dahil pagdating ng gabi, maaga nagsisitulog dahil mga pagod. Nawiwili ang mga bata dyan sa bahay ah. Parang wala na yatang balak umuwi ah. Gusto palaging pumupunta dyan. Hayaan mo na. Naaaliw naman si mama sa kanila kaya lumalakas. Anong oras mo pala sila susunduin dito bukas? Mga hapon na lang ate. Maglalaba pa kasi ako nun eh. O sige. O siya, babay na. May mga gagawin pa ako eh. Sige ate, salamat ha. Bye. Ay, kailangan ko na umuwi. Baka nandun na si Freddy, wala pang pagkain. Ikaw naman, pinabola mo na ako. Hindi nga. Magsabi ka na lang ng totoo. Oo nga. Ayaw mo pa maniwala eh. Ano, kita tayo ulit bukas? Pilitin mo muna ako. Si Freddy yun ah. Sino yung kausap ng babae? Tawag ba? Freddy? Freddy! Ano ba gusto mong gawin ko para pumayag kang mag-date tayo bukas? Siguro pwede ng kiss? Kiss lang pala eh. Wala ko narinig itong busy ka to. Nakita ko na nga lang. Ayan, ayos na ba? Isa lang? Paano yung kabilang pisngi ko? Nakakarami ka na ha? Oh, nasa naman yung kiss ko? Bukas na lang. Mas marami pa yung makukuha mo sa akin. Ay, nahulog yung gamit. Ivy? Kilala mo siya, babe? Oo. Asawa ng katrabaho ko. Sige, magkita na lang tayo bukas, ha? Okay, bye. Ano bang ginagawa mo dito? Napadaan lang ako. Sa bahay na tayo mag-usap. Ano? May sasabihin ka ba? Sampalin mo ako! Sigawan mo ako! Ano? Pwede bakit mo ba ito ginagawa sa akin? Sinusunod ko naman lahat ng gusto mo, di ba? Hindi na nga asawang trato mo sa akin pero bakit ganito pa rin? Gusto mong gawin ko? Wala. Kasi gagamitin kita ng gagamitin hanggang sa magsawa ako sa'yo. At kapag nagsawa ako, pasensyahan na lang dahil iiwan kita. Ayop ka. Hindi ka na naawa sa akin. Wala kang kwentong tao. Wala kang kwentong tao. Nagsisisi ako na minahal pa kita. Kaya sige, iwan mo na ako. Pagpalit mo ako sa iba. Pagpalit mo ako sa iba. Dahil pagod na ako sa'yo. Tumigil ka na! Ivy, ano ba? Ayoko na! Hindi ka matitigil, ha? Ikaw! Kailan ka titigil sa ginagawa mo, ha? Kailan? Freddy, lahat ginawa ko para sa'yo.
Pero ganito pa rin yung ginagawa mo sa akin. Wala kang kwentang tao! Wala kang karapatan na sabihan ako ng ganyan. Ako ang padre ng pamilya dito. Ako ang lalaki, kaya ako ang masusunod. At papatunayan ko yan sa'yo ngayon. Halika rito! Halika rito! Naku, nasusukot ako! Humiga ka dyan! Dapat sa'yo, pinaparusahan! Dito ka matututong sumunod sa akin. Anong gagawin mo dyan sa tali? Anong gagawin mo? Freddy, bakit mo tinatali yung mga kamay ko? Freddy, ano ba? Manahimik ka! Freddy, maawa ka sa akin. Freddy, wag mong gawin to. Freddy. Hindi ko aalis yung tali ng kamay mo hanggat hindi ako tapos sa'yo. Freddy, wag! Freddy! Freddy, maawa ka sa akin, Freddy! Freddy! Popoy at Asmin, hanggang ngayon ay nagsasama pa rin kami ng asawa kong si Freddy at ganun pa rin ang sitwasyon naming dalawa. May mga pagkakataon na habang nagtatalik kami ay wala na akong reaksyon. Hinihintay ko na lang na matapos siya at kapag ayos na ay babalik na ako sa kung anumang ginagawa ko. Para na akong isang robot na wala nang pakiramdam at sumusunod na lamang sa mga kagustuhan ng asawa ko. Pero sa loob-loob ko, gusto ko nang makawala. Gusto ko nang maging malaya. Gusto ko na siyang iwan pero paano ko gagawin yon? Saan ako magsisimula? Paano ako magsisimula kung sakaling maghiwalay na nga kami? Magbabago nga kaya siya kapag nalaman niyang gusto ko na siyang iwanan? O baka hahayaan niya lang akong mawala na talaga sa buhay niya? Napakaraming mga tanong sa isipan ko, Popoy at Asmin, at hindi ko alam kung saan at papaano ko hahanapin ang mga kasagutan. Kaya ako palihim na sumulat sa inyo ay para makahingi ako ng payo. Popoy at Asmin, ano ang gagawin ko? Isang tanong na ilang taon ko nang itinatanong din sa sarili ko. Kaya sana sa pamamagitan ninyo ay maliwanagan ang isip ko at malaman kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Hanggang dito na lamang ang liham kong ito. Maraming salamat at sana ay gabayan kayo ng may kapal. Lubos na gumagalang at umaasa sa inyong kasagutan. Ivy. Dear MOR Cadena. At yan na nga. Sinasabi na nga ba eh. Tanong pa rin. Ivy naman, sinabi ko na kanina. Ayan, maging lesson na sa inyo mga maging lesson na sa inyo mga kababaihan na wag maghapong maglinis ng bahay para pag uwi ni Mister, hindi kayo madungis. Okay? Yak, pawis. Grabe naman to si Freddy kanina. Pagaanin lang muna natin ng konti ang mga sitwasyon, ha? Grabe. Walang kawenta-wenta itong si Freddy. Pati, ano ba naman yan? Oo, naglinis si Mrs. maghapon. Tapos iuwi ka, medyo pawis lang. Sabi mo na medyo may amoy na rin. Amoy din ang pawis kahit mapababae man yan, mapalalaki. Ayaw mo nang halikan? Grabe naman, Freddy. Oo, you're sick, man. Oo, wala na. Tira ka na, Brad. Mahirap na yan. Ayan, pero Ivy, hindi mo kailangan ng awa ngayon. Okay? Kaya sana wag natin bigyan ng awa si Ivy. Dapat, Ivy, maging matapang ka sa mga oras na to. Ayan, dun sa pagtatanong mo, oo, nahihiwalayan mo na ba o hindi itong si Freddy? Sige, bibigyan natin pagkakataon. Dalawa sa mga tatawag sa atin. Sige, kung ano masasabi nyo kay Ivy. Ilalaban pa ba at maghihintay na magbago si Freddy? Kasi meron naman mga ganyan eh. Kausapin mo lang na maigi. At masinsinan, sabi nila. Diba nga, baka makuha pa sa diplomasya. Bibigyan pa ba ng pagkakataon si Freddy para magbago? Or enough is enough? Tama na. Ivy, hiwalayan na. Ayan, patulong tayo sa mga kapamilya natin, Ivy. Tawag lang 924-2684 o 415-1111. Sasagot muna ako. Hello? 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 Hello, good afternoon. Anong pangalan? Pressy po. Okay, ang lakas ng radyo mo, pakihinaan. Okay, Apo. anong pangalan? Pressy?
Opo. Okay, Presi, kung sa'yo, ano ang gagawin mo bilang si Ivy? Hihiwalayan mo na o bibigyan pa ng pagkakataon itong si Freddy? Base po sa narinig ko sa kwento niya, para sa akin, iwan niya na po si Kuya. Iwan na. Kasi hindi na ho tama yung nangyayari. May pananakit na. Saka, tama po, hindi na siya nire-respeto ng asawa niya. Narinig niya na rin naman mismo na hindi na siya mahal. Saka, di ba, kapag sinabi mo na pagliliig sa pagsasama, may kasama ang love. May pagmamahal. Yung, habang ginagawa nila kasi yun, wala nang love. Hindi na siya mahal ng asawa niya. Nakakaiyak lang kasi buti na lang hindi ganun ang asawa ko. It's supposed to be love-making, hindi sex lang. Sex, pwede mong gawin yan sa kahit kanino. Kahit na kanino. Sa kahit kanino, kahit hindi mo mahal o hindi. Yan ang pagkakaiba. Love-making, you just do it dun sa taong mahal mo. Opo. Noong una lang yun, may love. Ngayon kasi parang binabase na lang ni Kuya na sa kagandahan eh. Hindi lahat. Dapat sana sa pokpok na lang siya para di ba? Okay, maraming salamat ha. Thank you po. So, hiwalay na, iwan na. Iwan niya na. Wag na maghintay. Pananakit na yan, hindi na tama yan. Kung ako yun, papakulong ko yun. Okay. Papakulong ko si Kuya. Thank you, ate. Sige po, thank Salamat. you po. Ayan, sige, tawag pa. Isa pa. Ayan, isa pa para dito kay Ivy. Okay, hello? 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 Anong nangyari? Sige, hanap tayo ng iba. Parang ang labo. Ayan ha. Pero yun bigyan ko ng linaw. Itong si Freddy. Ayan, talaga namang Freddy loves sex so much. Okay, kitang-kita naman natin dito talagang sa tingin ko nga porn addict kasi sinasabi pa ni Ivy na gusto niyang gayahin yung mga napapanood nila sa mga masisela mga pelikula. Okay? At kung ano mga siguro napaka-adventurous nitong si Freddy pagdating sa larangan ng sex. And it's not sex anymore that he's looking for. It's not love-making anymore. Ayan, yung sex na talaga yung hinahanap nito. Ginagawang parang porn star na itong si Ivy. Ayan, na talagang wala na. Para sa isang tao nagmamahal, mahalata mo naman kung gusto ng kapartner mo yung ginagawa niya dahil gusto niya. Ayan, kasi ang lovemaking is supposed to be an awesome experience. Okay, isa po itong malalaman niya ng mga nagmamahal ng mga tao, di ba? Napakasarap at parang yung hindi lamang yung katawan ninyo ang nag-enjoy. It's the feeling, it's the titigan. Yung pakiramdam ay iba. Ayan, parang connected kayo sa lahat ng aspeto. Yun ang lovemaking. Pero kapag sex lamang, wala lang. Parang mairaos lang yung tawag ng laman. And malalaman mo na kahit na hindi willing yung partner mo, ayan, halimbawa na natin sa mga prostitute, hindi nila obligasyon na mahalin ka, ayan, para patulan ka. Ayan, pagka binayaran ka at kailangan lang nilang ibigay kung ano yung kagustuhan mo, walang pinagkaiba yon sa asawa na pinipwersa mo na gawin yun sa'yo. Okay? Bumaba na sa ganung level. Ayan, si Freddy na wala na siyang pakialam kay asawa niya, kung namahal niya dapat yung ginagawa niya, bumaba na sa ganung level. Okay, sagutin na natin to last. Hello? Hello? Hello, hi. Good afternoon. Ano pong pangalan? Good afternoon. Wow, ganda ng pagkaka-good afternoon. Kahit tinatanong ko na pangalan. Hello? Ano pong pangalan? Sorry. Hello? Hindi po yung. Ano ng pangalan? Hello? Choco, Banawi. Okay, Choco. Choco. Iwan, bibigyan pa ng pagkakataon. Para sa akin, bakit kailangan pang bigyan ng pagkakataon? Salbahe yung lalaki na yun. Iwan na lang talaga. Oo. Okay, kakasuhan mo, hindi? Kakasuhan ko, dapat makulong yan forever. Okay. Walang kwenta yung mga ganyang mga lalaki. Alright. Maraming salamat, Choco, ha?
Okay. Alright. Yun. Ganun lang naman kabilis sa mga tanungan natin para matulungan itong si Ivy. Ayan, para mabigyan... Well, Ivy, alam namin na nakikinig ka. Doon nga sa tanong mo, marami kami mga sumagot. Alam mo kasi meron mga storya na, sige, nagkakamali, meron pinagdadaanan yung partner natin kung bakit nagiging mainitin ang ulo. May pinagdadaanan kung bakit nagiging sex addict. Okay? May pinagdadaanan dahil kung anumang rason. Oo. Pero itong sayo, halos lahat na ng rason para hiwalayan, nandito na. Okay? Nangangaliwa si Freddy harap-harapan sa'yo. You are physically, sabi ko nga kanina, physically, sexually, mentally, and spiritually abused na. Bumaba na yung pagtingin mo rin sa sarili mo bilang isang babae. At alam mo yun, hindi ka na nag-e-enjoy sa inyong bawat pagniniig, pagsisiping. Ano pang hinihintay mo? Oo, kaya sabi ko sa kanina, hindi mo kailangan ng awa namin. Oo, pero ibibigay namin sa iyo ang pag-intindi at ihilingin namin na maging matapang ka para iwanan na yung ganyang klase ng tao. Ngayon, sa pangiiwan mo kay Freddy, just for your security at sa seguridad ng inyong mga anak dahil nga nananakit itong taong to, no? Tsaka kita mo naman, talagang medyo may pagka-violente. Ayan, para sa security mo, kung talagang mahal mo itong si Freddy, kung ako sa'yo, idadaan ko sa tamang proseso ang pakikipaghiwalay sa kanya. Okay, kung kailangan kasuhan, kailangan kasuhan. Kasi kapag kinasuhan mo yan, ano man ang mangyari sa'yo, masaktan ka niya or kung ano pa man, seguridad yon para sa'yo. Okay? At sa mga anak ninyo. Ayan, kung mahal mo siya, kailangan niya magbago pero kahit na wala ka na doon. Hindi mo na sagutin yun. Personal issue niya na yun. Hindi nyo na issue mag-asawa yun. Sabi mo nga, taon mo nang binibitbit yung katanungan na ano yung gagawin ko? Ayan, sabi, isang tanong na ilang taon mo nang tinatanong din sa sarili mo. Well, ang tagal mo nang ginagawa yung mali. Okay? It's time to do the right thing, Ivy. So, kailangan mo nang iwan. Nga lang, kailangan mo na nga rin siyang, kung kailangan kasuhan, kung ano mga klaseng pang-aabuso. Nandito naman din sa kwento mo sa amin na andyan ang pamilya mo para tulungan ka. Kaya wag mo sasabihin sa amin na helpless ka. Wag mong sasabihin sa amin na natatakot ka, hindi mo maitataguyod ang mga anak mo. Ate, magpatulong ka dyan sa kapatid mo, dyan sa mga magulang mo, sa mga pinsan mo na mapagkakatiwalaan mo. Dahil kesa naman na nagtitiis ka sa isang relationship na yes, nakukuha mo nga lahat ng pangangailangan ng bata, pero you are in pain. Ayan, emotionally and physically. Okay? Wala ring kwenta. That's not life. Hindi buhay yun. There's more to life than that. Okay? Sa mga na-experience mong yan, Ivy. Kaya naman, good luck. Malinaw na malinaw. Talaga hong landslide, landslide victory. Iwan mo na. Idaan mo lang sa tamang proseso for your security. Okay? Dahil hindi natin alam ang ugali ng asawa mo, masyadong unstable. Baka manakit. Sana naman hindi siya ganun kabayolente para makapatay pa. Wag naman. Pero iwan mo na yan. Walang kwenta yan. Hindi tunay na lalaki yan. Sira ulo yan. Ang mga tunay na lalaki, marunong umintindi, marunong mag-sorry, at may paggalang sa babae. Nakasama nyo nga po ako, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. Ngayong nakakainis, nakakayamot na edisyon. Pero talaga namang marami kang matututunan ng Dear MOR. Magandang tanghali sa inyo, Popoy at Hasmin, at pati na rin sa inyong mga tagapakinig. Itago nyo na lang ako sa pangalang Myra, 24 years old at nakatira dito sa Cavite. Isa rin ako sa mga avid listeners nyo na nakikinig sa inyo araw-araw. At dahil nga sa alam kong kapupulutan din naman ng aral ang kwento ng buhay pag-ibig ko, nagpasya na akong sumulat sa inyo. Uumpisahan ko ang kwento ko taong 2013. Mayroong lalaking pinakilala sa akin noon sa Facebook ang pinsan kong si Dayan. Itago na lang natin siya sa pangalang Gibo. Nagtatrabaho siya bilang bantay ng isang computer shop. Gwapo si Gibo, mabait, at masarap kausap, kaya madali kaming nagkapalagayan ng loob.
Naging magkaibigan kaming dalawa at di nagtagal, niligawan niya ako kahit sa text, chat at sa tawag lang. May kalayuan din kasi ang lugar ni Gibo sa amin. At dahil nga sa type ko rin naman siya, pumayag naman ako magpaligaw sa kanya. Hanggang sa dumating na nga ang unang araw ng pagkikita naming dalawa ni Gibo. Ano kayang susuotin ko? Magdadress ba ako o itong blouse na lang? Ay, ang hirap naman mag-decide. Teka, matawagan nga si Dayan. Hello, Insan! Oh, bakit Insan napatawag ka? At ikaw ha, patawag-tawag ka pa ngayon eh. Magkalapit lang naman yung bahay natin. Alam mo na, naka-unli ako ngayon. O, edi ikaw na yung may load. Bakit ka nga napatawag? Nastorbo tuloy yung paglalaba ko. Eh kasi Insan, kailangan ko ng tulong mo eh. Ha? Oh, bakit? Anong nangyari? Masakit ba? Paano ka? O Insan ah. Wala namang ganyang eksena, pero pumunta ka na sa bahay ngayon na, please. Bakit ba kasi, ha? Basta! Pumunta ka na lang dito sa bahay, hihintayin kita. Oo na, sige na. Pupunta na ako dyan. Sige, bilisan mo. Insan! Insan! Nandito na ako! Tara na dito, Insan. Pasok ka sa kwarto. Oh, ba't mo ba ako pinapunta? Kasi Insan, kailangan ko talaga ng tulong mo eh. Naguguluhan kasi ako eh. Bakit? Saan ka ba naguguluhan, ha? Dito sa susuotin ko. Ngayon kasi kami magkikita ni Gibo eh. Ngayon na talaga? Oo nga. Mukhang mas excited ka pa yata kaysa sa akin ah. Ang gwapo kaya nun. Oo na. Ito nga, kaya nga hindi ko alam kung ano yung susuotin ko. Magdadress ba ako o magbablouse na lang? Ano sa tingin mo? Mag-dress ka, Insan. Para kabog. Paka-beauty mo, di ba? At huwag kang mag-alala. I-makeover kita ng bongga. Talaga, Insan? Oo naman. Para naman magka-love life ka na ulit. Thank you, Insan. Nasaan na kaya yun? Sabi niya nandito na siya, mukhang wala naman. Ay, tumatawag na siya. Oh my God! Kinakabahan ako. Hello, Myra? Hi. Nasaan ka na? Nandito na ako. Ikaw ba? Sabi mo nandito ka na, hindi naman kita makita eh. Talagang di mo ako makikita niyan. Ha? Bakit naman? Kasi nandiyan ako sa puso mo. Hindi nakikita pero nararamdaman, di ba? Grabe ka din eh, no? Teka, nasan ka ba? Pagka ako nainip dito, aalis na ako. Ano naman? Masyado kang mat na makita ako. Nandito lang naman ako eh. Saan ba? Sa likod mo. Para kapag nahulog ka, may sasal sa'yo. Ha? Ewan ko sa'yo. Nasaan ka nga? Hala, pinatayan ako. Loko yun ah. Hi, Myra. Gibo? Oo, ako to. Bulaklak nga pala. Para sa'yo. Salamat. Teka, may ibibigay pa pala ako sa'yo. Ha? Naku, dapat hindi ka na nag-abala pa. Ano ba yung nasa kamay mo? Puso ko pala. Para sa'yo. Ang corny mo. Kanina ka pa, ha? Corny na kung corny. Ang mahalaga, napapangiti kita sa paraang alam ko. Sus, ikaw talaga. Oh, saan tayo nito? Sa simbahan, pakasal na tayo. Pakasal agad? Hindi pa nga kita sinasagot eh. Di sagutin mo na ako. Tara na nga muna. Kumain na lang muna tayo kung ano-ano na yung sinasabi mo eh. Oo na. Kumain na muna tayo. Teka, ba't hinahawakan mo yung kamay ko? Alisin mo nga. Ayoko nga. Mahirap na, baka masalisiyan pa ako ng iba rito. Ewan ko sa'yo. Be, nagustuhan mo ba yung luto ko? Oo naman, sarap po pala magluto. Munti ko nang makalimutan yung pangalan ko sa sarap eh. Weh, totoo ba yan? Baka mamaya sinasabi mo lang na masarap kasi kaharap mo ako. Oh, hindi ah. Ikaw talaga. Masarap talaga, promise. Pero, meron pa mas masarap dyan. Ano? Di ikaw. Nako, ayan ka na naman eh. Lalo tuloy ako nang in love sa'yo eh. Aba dapat lang, dahil kapag hindi, lagot ka sa akin. Oo na, alam ko naman yun. Babe. Naparami yata yung kain ko. Makikigamit lang ng CR ah. Kaya pala may umaamoy eh. Oy, wala naman eh. Sige na, si CR na muna ako ah. Sige be, maghuhugas lang ako ng pinggan. Ang tagal naman ni Gibo sa banyo. Nakatapos na akong maghugas ng kinainan namin, hindi pa rin tapos ah. Palibhasa, ang dami kasing nakain eh. Teka, sa cellphone ni Babe yun ah. Ba't kaya sunod-sunod yung notifications niya? Matignan nga. Ano ba yung password ng cellphone niya?
Alam ko na. Ako, iniiwan naman palang nakabukas yung data kaya mabilis malubat eh. Si babe talaga. Hala, ano to? Sino tong mga babaeng kachat niya? Diyos ko po. Ano tong group chat na to? Puro mga hubad na pictures ng babae ah. At si Giboy nagsisend ng nude. Nakikipag-anuhan pa siya sa chat. Yung mga message nila. Eto na, Gibo. Isang round pa. Ang galing mo talaga. Send ka pa ng nude mo. Ano ba to? Ang bababoy! Ay naku, Gibo, ano ba itong mga pinagagawa mo? Ang dami pa nito at kung sino-sinong babae. Babe, tapos na ako. Gibo, ano to? Ha? Alin? Itong nasa cellphone mo. Kung sino-sinong babae yung chinachat mo. Tsaka ano tong group chat na sinalihan mo. Puro mga kalaswaan at pati ikaw nagsisend ka ng nude. At nakikipagpalitan ka ng pictures sa mga makakating babae. Nakikipag-sex ka pa sa chat. Hindi, babe. Wala yan. Wala lang yan. Anong wala? Babe naman eh, huling-huli na kita. Lulusot ka pa ba? Babe. Ano? Bakit mo to ginagawa ha? Bakit sagutin mo yung tanong ko? Hindi, promise. Libangan ko lang naman yan sa computer shop pag walang customer eh. Ang galing naman ng libangan mo. Hindi mo na ako nire-respeto bilang girlfriend mo. At pati yung mga babaeng yan, hindi mo na rin nirespeto. Lahat naman binibigay ko sa'yo ah. Pati yung mismong sarili ko, pero kulang pa din ba? Babe, walang kulang sa'yo. Nainip lang naman ako kaya sumali ako sa ganyang group chat eh. Nainip? Nainip ka kaya ka nagsisend ng picture mo ng nakahubad at pati yung ano mo pinapakita mo? Nainip ka lang kaya ka nakikipag-anuhan sa iba? Ganun ba? Babe, sorry na. Oo na, mali ako. Nagawa ko lang yan dahil sa nainip nga ako at hanggang doon na lang yun. Seryoso. Pambihira naman eh. Sana kung nainitan ka, ako na lang. At kung naiinip ka, sana ako na lang yung kinausap mo. Hindi yung humahanap ka pa ng iba. Nandito naman ako eh. Nandito lang ako oh. Babe, sorry na. Sorry na talaga. Babe naman, ang daming pwedeng gawin. Bakit ito pa? Pwede namang maglaro ka na lang ng computer games kesa ganito. Ang sakit-sakit eh. Nabasa ko yung mga usapan nyo na ikaw pa mismo ang nag-aaya. At bukod pa sa group chat na yan, may kachat ka pang mga babae oh. Tingnan mo. Nagsesendan din kayo ng pictures nyo. Hindi ko talaga akalain na magagawa mo to dahil hindi naman ganito yung pagkakakilala ko sa'yo eh. Babe, sorry na. Promise, hindi ko na ulitin. Huwag ka na magalit oh. Seryoso, please. Sorry. Sorry. Iwanan mo muna ako, Gibo. Huwag mo muna akong kausapin. Hindi ko alam baka kung anong magawa ko sa'yo. Babe, sorry na. Popoy at Hasmin, aaminin ko, sobrang na-turn off ako noon kay Gibo. Hindi rin kasi ako makapaniwala na magagawa niya sa akin yun. Pero dahil nga sa mahal ko siya, tinanggap ko ang sorry niya. Nangako naman siya sa akin na hindi naman na niya uulitin yun. Matapos ang ilang taon, nahuli ko na naman siya na nakikipag-chat sa kung sino-sinong mga babae. At kagaya ng dati, nag-away ulit kami. Ang sabi niya, nainip lang daw siya ulit, kaya naman niya nagagawang makipag-chat sa iba. Wala lang naman daw yon at trip-trip lang. Sabi pa niya magtiwala lang daw ako sa kanya. Dahil nga sa may tiwala naman ako sa kanya, hinayaan ko na lang siya sa gusto niya at tinanggap ko na lang sa sarili ko na talagang ganun na yata talaga si Gibo. Honest naman na siya sa akin dahil sinasabi niya naman kung sino ang mga kachat niya at kung ano ang ginagawa nila. Noong una, mahirap sa akin na tanggapin yun. Hanggang sanasanay na nga rin ako. Basta ang usapan lang naman namin ni Gibo, hanggang chat-chat lang at wala nang mamamagitan pang relasyon. Pero isa sa mga kachat niya ay talagang nakaubos ng pasensya ko. At yun ay si Yana. Nabasa ko kasi sa mga chat nila na mag-on na sila sa Facebook. Oo, sila na at hindi ko matatanggap yun. Pakiramdam ko nga ng mga oras na yun para bang humiwalay na ang katawan ko sa kaluluwa ko at bigla na lang tumulo ang luha ko. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na yun. Hanggang sa naisipan kong i-chat siya at makipagkita sa kanya sa isang mall. Insan, nasan daw ba yung hinayupak na babaeng yun, ha? Nandito na daw Insan eh. Tara, lapitan na natin. Nagigigil na talaga ako sa kanya. Insan, ako na lang. Ha?
bakit? Sa akin siya may atraso at hindi sa'yo. Pero... Insan. Oo na. Basta mag-iingat ka ha. Huwag ka mag-alala. Naka-standby lang naman ako dito eh. Kung sakaling may gawing masama yan. Sige, Insan. Salamat. Hi, miss. Pwedeng makiupo? Sure. May hinihintay ka ba dito? Oo, yung boyfriend ko. Talaga? Nasaan na daw yung boyfriend mo? Sabi niya, nandito na daw siya eh. Teka, i-chat ko lang. If ever, miss, nandito na siya, pwede bang... Yes. Aalis din ako. Kung darating siya. Ay, nasaan na kaya siya? Message ko na nga ulit. Pa-chat-chat ka pa, ha? Nasaan ka na, babe? Itong reply ko sa'yo. Nandito na ako sa harap mo, malindi kang babae ka. Ayan, nag-reply na. Nandito na ako sa harap mo. Ha? Sa harap? O Yana, bakit mukhang pinagpawisan ka? Natanggap ko message mo. Sino ka ba, ha? Ikaw ba yung nagre-reply sa akin sa chat? Oo, nagulat ka ba? Bakit ba ginagamit mo yung Facebook ng boyfriend ko, ha? Boyfriend? Boyfriend ko din siya. Ano? Hindi mo na dinig? Boyfriend ko din siya. At ako lang naman yung babaeng nauna sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nagpunta dito at nakipagkita sa'yo para makipag-iskandalo. Hindi na kasi kaya ng katawan ko dahil durog na ako. Nandito lang naman ako para may itanong sa'yo. Ano namang itatanong mo sa akin? Gano'n na kayo katagal ni Gibo? Magtatatlong buwan na. 3 buwan? Mahal mo ba siya? Hindi ko alam kung tama bang sagutin pa kita sa tanong mo. I'm sorry pero hindi ko alam na may girlfriend siya. Wala akong pakialam kung alam mo o hindi. Ang gusto ko lang sagutin mo yung tanong ko. Mahal mo ba si Gibo? Oo, mahal ko siya. Mahal lang? Huwag kang matakot. Sabihin mo lang yung totoo, go lang. Mahal na mahal. At siya yung tipo ng tao na hindi ko kayang mawala sa buhay ko. Alagaan mo siya. At sana, mahalin mo talaga siya. Teka, ano? Hindi ka man lang ba magagalit sa akin? Para saan pa? Ayoko na rin kasing ipaglaban pa yung taong ilang beses na akong sinaktan. Ang akin lang, gusto ko lang malaman kung mahal mo ba siya talaga. At okay na ako dun sa alam kung mahal naman siya ng taong ipinagpalit niya sa akin. Sana lang, maging masaya kayong dalawa. Maaasahan ko ba yun? Ha? Maaasahan ba kita, Yana? Oo. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para mapasaya si Gibo. Sige na. Aalis na ako. Insan, ano nangyari? Tara na. Umuwi na tayo. Popoy at Jasmine, siguro marami sa inyo ang magtataka kung bakit hindi ako nakipag-away at sa halip ipinaubaya ko na si Gibo kay Yana. Isa lang ang rason ko. Pagod na ako at sobrang sakit. Tuluyan na ngang sumuko pati ang puso ko. Wala na lang ako magawa kundi ang umiyak at magkulong sa kwarto.